Hello guys, it's me, Bea. So for today's video, samahan niyo ko sa first day of face-to-face class ko. So, it's 5:02 in the morning. Actually, 4:30 ako nagising. Tinawagan ako ng friend ko. Sabi niya, Zay, gising na kasi alis na kami papuntang school. So, ayun, ako, humirit pa ako ng 5 minutes dahil antok na antok pa ako, ang ginaw-ginaw. Pero no choice ako kundi bumangon kasi ayokong malate sa school. Na first day, tapos late ako. Ano yun? So, ayan, nag-prepare na din ako ng gamit ko, tsaka ng damit. Pinaplansya ko na. Ang haba ng time ko sa gabi, pero hindi ko man lang ginawa. Dinala ko na din yung PE ko, PE uniform, kasi may PE kami mamaya. Bali, dalawang subject yung namin ngayon. It's, yung major, 7 a.m. to 1 p.m. 6 hours yan. Tapos, yung isa naman, 1, tapos 1:30 p.m. to 3:30, I think, o 3:30 yung sa PE namin. So, kailangan talaga magdala kami ng shoes, tsaka yung PE uniform. Ayan, dinala ko na din yung mga gamit ko. Kahit na hindi magkasya sa bag, pilitin ang dapat pilitin. And after kong mag-prepare ng mga gamit ko, ayan, bumaba na ako. And that's my baon. Yung baon ko is 2 hotdog tsaka isang fried chicken. And then, ako lang mag-isa niyan sa baba. Tulog pa ang mga tao sa bahay. Yan, hindi nagkasya yung mga gamit ko niyan. Kaloka talaga. Hindi kasya. Kailangan ko pa ng another bag. Tapos namamblema na ako niyan. Ayan, nilagay ko na lang sa bag na yellow yung baon ko para naman magkasya. And ayan, paalis na ako ng bahay. Ginising ko yung pinsan ko para magpahatid ako. Tamad ako eh. And, tada! Nandiyan na ako sa school. Naglalakad na ako para papunta sa building namin. Yun yung athletic center namin, yung green. Diyan kami mamaya, mag-PPE kami. And, ngayon, diyan muna kami sa kabilang building. Kasi, yung sa major namin. Hindi ko na videohan yung papasok ko sa building namin. Akala ko kasi naka-video ako. Naka-video naman talaga ako dun. Kaso, di ko napansin na na-click ko pala, parang na-stop yung video. So, ayun, pagtingin ko, wala pala akong video na papasok doon. At dahil tamad ang ante nyo, mag-elevator tayo. Ayoko nang pahirapan sa sarili ko. Ayan, nandyan ako sa room namin. And, wala pa yung teacher. Maaga naman kasi ako. Char! Ngayon lang ako naging maaga. Ayan, while waiting sa prof namin, for the chika mo na ang person, chika. Ano yung topic mo, Zay? O, diba? Pagdating sa chikahan, seryoso ako. Pero pagdating sa klase, inaantok ako. So, ayan na nga, dumating na yung prof namin and nag-start na kaming magklase. Tingnan nyo naman, ang dami kong sinulat, diba? Well, ginagawa ko talaga is nagsusulat talaga ako while nagdi-discuss yung professor namin para hindi ako antukin sa haba naman ng oras na nakikinig ka, 'di ba? So 10:30 na nga kaya pina-break time muna kami ng teacher namin and ayan, kumain na kami ng lunch. O 'di ba, ang ganda ng mga beshi ko. May pa-cake pa kami. Kitang-kita talaga sa mukha ko na ang saya-saya ko basta pagkain na talaga. Ayan nga, kumakain na kami and while eating, we're nagchichikahan. And ayan, so isi-share ko din sa inyo yung, syempre yung natutunan ko. May natutunan din ako sa lecture namin, no? O, diba? Nakikinig talaga ako, guys. Kasi sino ba namang hindi nakikinig? Nandun ako sa gitna, nakaupo. So, ayun na nga. Ang topic namin is about genetic disorders, yung mga sakit na namamana like cystic fibrosis, albinisms, mga galactosemia, mga adrenogenital syndrome, mga psychological disorders, yan namamana talaga yan. Kahit na malayo na yung relative as long as within the family, namamana talaga siya. So, it is advised na before ka before ka magbuntis sa firstborn child,
sa first baby is kailangan mong magpa-genetic counseling or before ka mag-isip na, okay, siya na yung papakasalan mo or before ka pumasok sa isang, sa marriage life, dapat mo munang like hindi naman sa iniimbestigahan, but you should know the family history of your partner for you to consider and for you to prepare yourself na in case na may anak kayo, na magkaanak kayo ng may disorder, na may genetic disorder, mga na-inherit na mga disease. So, yun nga, kailangan ng genetic counseling para ma-prepare mo yung sarili mo. So, meron parang technique na sinabi yung professor sa amin na kung paano mo malaman na yung family ng partner mo is like may genetic disorder, na hindi mo na kailangan pang magpa-imbestiga, hindi mo na siya kailangan pang tanungin directly kasi nakaka-offend yon for other people. So, ang gagawin mo is sumali ka sa family reunion nila so that we can observe the family, the titas, titos, cousins, and mga distant relative kung may mga problem ba. It is really important for us to consider things before we go into the marriage life. Kasi panghabang buhay na yan eh. Hindi lang kayo yung magsasuffer, kundi pati yung mga next generation nyo, pati yung mga anak nyo. So, dapat we should think first. We should consider every little things before we go in that kind of relationship. And that's all. Anyways, guys, idiretso ko na to kasi mahaba na and iparto ko na lang yung iba, yung sa P-class namin. Diretso na yan eh. Patapos na yung klase. Hindi pa tapos. Tapusin ko na yun. Tapusin ko na to. Ayan. So, tapos na yung klase namin. Sa wakas. Thank you. Goodbye.